Hallelujah, Jesus, no? Sa book of Romans, mga kapatid, no? Basahin natin sa Romans sa chapter 2, verse 1 to 5, no? Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, sundan niyo po ako. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang may dahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Amen. Dahil ikaw na humatol ay gumagawa rin ng ganun. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa. Sa mga gumagawa ng mga iyon, hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba ay makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot ang makatarungang paghatol ng Diyos. Amen. Praise God. Salamat sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Una po, hallelujah, Jesus. Sa araw na ito, mga kapatid, hallelujah, Jesus. Gusto kong ipangaral sa inyo ang salitang, your goodness cannot bring you to heaven. Your goodness cannot bring you to heaven. Hallelujah, Jesus. Kahit kayo pa ang pinakamabait na tao sa buong mundo, yung kabaitan nyo ay hindi magdadala doon sa kaharian. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hindi ang kabaitan mo ang magliligtas sa iyo, kundi ang kabaitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Kahit kinakabahan. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. No? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya mga kapatid, no, huwag po tayong maniwala yan sa sinasabi nila na kapag mabait ka, diba, mapupunta sa langit. Dahil marami pong reliyon, no, at ibang-ibang grupo na tinuturuan tayo ng ganitong pag-iisip. Amen, mga kapatid, na para daw mapalangit ka, sabi dito, maging mabuting tao ka lang. The Lord, hallelujah, Jesus. Huwag kang manakit, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya. Sure bull, mapapalangit ka. Ito ba yung mga kapatid? Hallelujah, Jesus. Sinisipon ako, tumutuloy. Praise the Lord, hallelujah, Jesus. Lord, hallelujah. Lord, sa inyo po ako magtitiwala, Panginoon, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus, no? So makikita natin sa Facebook, mga kapatid, marinig natin sa ibang tao. Pag gumagawa ka ng mabuti, sabi niya, wow, ang bait naman ito. Dagdag points ka sa langit. Pero pag nakagawa ka ng kasalanan, wow, minus yan sa langit. Amen? Hallelujah. Hallelujah, Jesus, no? So, yun nga po, mga kapatid, no? Na, hallelujah, Jesus, no? So, makikita natin yung sabi nga, yan pong mga pag-isip at yun pong idea na hindi po yan nagmula sa Bible. Amen, mga kapatid? At hindi po yan itinuro ng Biblia, mga kapatid. So gusto ko pong maintindihan ng bawat isa sa hindi po kayo maliligtas ng dahil lang sa mabait ka lang. Amen? Hindi ka po maliligtas dahil nagsisimba ka lang. Hindi ka po maliligtas dahil nagbabasa ka lang ng Bible. No? Hallelujah, Jesus. Wala kang sapat na kakayahan para iligtas ang iyong sarili, kundi maliligtas lamang tayo dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus! At mayroon pang paturo, Pastor, nang sabi daw mayroong purgatorio. Hallelujah, Jesus! No, sabi nga dito, no? Hallelujah, sabi dito, sa Lord, ang sabi dito, ang sabi nila, ang nasa purgatorio daw, yun lang ang mga taong hindi sobrang sama. Kaya pwede pang sa purgatorio. At mayroon daw ang tao na hindi naman sobrang bait. Kaya pwede daw mapapunta sa purgatorio. Sabi nga dito nila na kapag sabi niya, kaya pwede pa daw nilang ayusin ang kanilang mga sarili. Pag nandun sa purgatorio, na ayusin ang kanilang sarili para maging mabait o pwedeng makapunta sa langit. Pero ano sabi ng Hebrew 9:27, mga kapatid? Hallelujah, Jesus, sabi niya, itinakda sa tao na minsan lang mamatay. Pagkatapos nun ay paghukom. No, hukuman ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya huwag kayong maniwala na mayroong purgatorio. Dahil ang purgatorio, mga kapatid, ay hindi po yan isinulat sa Biblia. Hindi po yan itinuro ng ating Panginoon. Hindi po yan itinuro ng mga disipulo, mga kapatid. Di ba? Walang purgatorio, mga kapatid. Kundi pag namatay po ang bawat isa sa atin,
tayo po huhusgahan. Depende sa ginawa mo dito sa sanlibutan. Amen? Hallelujah, Jesus. Kung gumawa ka ng mabuti, praise the Lord, nasa piling ka pa. Pag gumawa ka ng masama, sigurado, impyerno ang pupuntahan. Walang purgatorio. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya wag po kayong maniwala sa mga katuruan na hindi naman itinuro ng Biblia. At hindi yan sinabi ng ating Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, may impyerno. Amen? May impyerno mga kapatid, hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko to sa bawat isa. Na ang bawat isa sa atin mga kapatid, ang ating kaluluwa ay patungo sa impyerno. Dahil lang sa maling pagkakaunawa. Dahil lang iniisip natin dahil sa kabaitan natin, mapupunta na tayo sa langit. Hindi mga kapatid. Mapupunta tayo sa langit dahil sa kabaitan ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Amen mga kapatid? Hallelujah, Jesus. Tandaan nyo mga kapatid, wala pong purgatorio. Straight to the point na po tayo. Langit o impyerno lang ang pupuntahan nyo. Ang tanong ko sa iyo, alam mo ba kung saan ka pupunta? Tanong yung sarili nyo, alam nyo ba kung saan kayo pupunta? Praise the Lord. Kung alam nyo, praise the Lord. Hallelujah, palakpak sa Panginoon mga kapatid. Straight to the point tayo mga kapatid. Langit o impyerno lang ang pupuntahan ng tao. Dalawa lang. Kay Satanas o sa ating Panginoon. Buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan. Amen? Huwag po kayong maniwala sa mga maling katuruan. Your goodness cannot bring you to heaven. Tandaan nyo yan mga kapatid. Hindi dahil nagbibigay ka, hindi nagpapakain ka, hindi nagpapakain ka ng ice cream, hindi ka nagpapakain ng Loriso Pizza, ay madala ka na sa langit. Hindi po. Wala po yan nakasulat sa Biblia. Amen? Kaya hindi bawat isa sa atin nakatulong ka, di ba? Iniisip mo na, Lord, hallelujah, Jesus. Dahil nagpakain ako, sigurado mapapalangit ako. Pero wala po yan sa Biblia, mga kapatid. No, ang mga tulong nyo yan, mga kapatid, ay parang maruming basura lang ang sa harapan ng Panginoon yan. Amen? Yan ang tatandaan natin, mga kapatid, no? So, yun ang sabi dito, mga kapatid, na napakadaming tao sa Bible na mabubuting tao. Pero, ano sabi ng Diyos? Sila daw ay naliligaw. Katulad na lang ni Nicodemo mga kapatid. Si Nicodemo ay isang taong reliyoso. Tapos siya ay teacher. Tapos marami siyang alam. Sa Bible, no, alam niya ang Old Testament. Siya ay master sa Old Testament. Pero anong sabi ng Panginoon nang lumapit siya? Nicodemo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit hanggat hindi ka ma-born again. Hallelujah! Di ba? John 3:5. Lagay mo sis, John 3:5. Anong sabi doon? Hindi ka makapalangit. Sabi dito, sumagot si Jesus, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Yun ang ginanap ng bawat isa sa atin. Amen? Yan po ang daan patungo sa kaharian na makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus, no? Meron pa po, naalala nyo ba si Cornelius? Si Cornelius po, siya po ay sabi sa Biblia, siya po ay nagdarasal. Siya po ay mabait. Siya po ay matulungin. Siya po ay nagbibigay ng tithes. Siya po ay isang Roman officer at higit sa lahat, siya ay may takot sa Diyos. Pero anong sabi ng Panginoon kay Pedro? Pedro, puntahan mo si Cornelius dahil siya ay naliligaw. Hallelujah, Jesus. Yan pong sabi sa Acts 10, kung babasahin po natin. Diba? Nakita niyo yung mga kapatid? Na pwede ka palang maging mabait. At marami kang maibigay sa simbahan, pero hindi ka pa rin ligtas. Diba? So, huwag niyo pong ipagmayabang yan. Na kasi karamihan kasi sa atin, no? Kapag nakatulong kasi pinagmamalaki na. Diba? Sinasabi na talagang ito na ang magiging rooted ko para makapunta sa langit. Hindi po yan. Mali po yan mga kapatid. Lagi nating tatandaan na ang kabutihan nyo ay wala yan sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, no? Pero anong sabi nga din ng Panginoon sa kanya, Pedro, puntahan mo si Cornelius dahil siya ay naliligaw. So, di ba? Kahit gaano pa siya kabait, di ba? Gaano siya matulungin, di ba? Ibinibigay ng lahat sa simbahan, di ba? Siya ay reliyosong tao, may takot sa Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan maganap pa rin sa kanya ang bautismo sa tubig. Hallelujah, Jesus, di ba? So, ano nangyari mga kapatid? Nung ginanap ni Cornelio,
na-bless siya ng Panginoon. At hindi lamang siya, pati ang kanyang 10 sambayan. Di ba? Hallelujah, Jesus. Yun ang kabutihan ng Panginoon na dapat mangyari sa atin kung gusto natin makapasok sa langit. Hallelujah, Jesus. Hindi po ang kabaitan natin ang magdadala sa atin doon sa kaharian. Hallelujah, Jesus. Amen? Hallelujah, Jesus. Ang dami nagsabi ng tao, di ba? Nasabi niya, hindi naman kailangan magsimba. Sabi niya, basta't wala ka lang daw na inaapakan na tao, wala kang kaaway, wala kang kasamaan ng loob. Diba? Sabi, hindi naman importante. Ang importante yung maging mabait ka lang. Hallelujah, Jesus, mga kapatid. Kahit sobrang bait mo pa, hindi ka mapalangit dahil sa sobrang bait mo. Hindi yung righteousness mo ang magdadala doon sa langit, kundi ang righteousness ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus, no? Salamat, no? Salamat sa Panginoon, no? Na talagang inano niya tayo, na tinuturuan niya tayo, mga kapatid, no? Sa kanyang mga salita, na hindi lamang po ang, huwag natin i-ano ang ating kabaitan. Ang kabaitan natin, mga kapatid, ano lang yan, kumbaga sa no, bonus na lang yan, na maano ng Panginoon na ginagawa natin sa ating kapwa. Dahil sinabi naman ng Panginoon yan, pero huwag yung gawin yan dahilan para yan makapasok doon sa kaharian ng langit. Amen? Hindi po yan ang stairway to heaven, mga kapatid. Di ba? Kasi marami po yan. Kaya, so, napaka-ano talaga ng Panginoon. Dahil yung kanta ni Sister Ibero, the goodness of God. Di ba? Ang kabutihan ng Panginoon. Di ba? Ganyang kabutihan ng Panginoon. Dahil nandito kayo ngayon lahat, nakikinig ng kanyang mga banal na salita, yan ang kabutihan ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Di ba? Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Dapat ina-appreciate natin yan, mga kapatid. Dahil minsan lang po ito, bihira lang po ito sa atin, mga kapatid. Bihira lang. Ang sabi ng Panginoon, marami ang kanyang tinawag, ngunit kakaunti lang ang tumugon. Di ba? So dahil tumugon kayo, yan ang blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yan ang kabutihan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na tumutugon. Hallelujah, Jesus. Amen? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. So yun ang mga kapatid, no? So sabi nga dito, mga kapatid, no? Maniniwala ba kayo na, sabi nga dito, naniniwala kayo ba, mga kapatid, na akala nyo ba na ang mga tao dun sa impyerno ay puro masasama lamang? Hindi po. Mga tao doon, mga mababait. Majority po, na ang nakapunta doon sa impyerno ay yung mga taong mababait. Naniniwala ba kayo? Sabi nga dito, mga kapatid, ang mapupunta sa impyerno, karamihan ay yung mga taong mababait. So, di ba? Di ba? Parang may, di ba? Mabait ka na nga, bakit pupunta ka pa sa impyerno? O sino mababait dito? Oh, praise God, ayaw na ngayon na. Ngayon, ayaw na wala na ngayon na. Hallelujah, Jesus, ayaw na maging mabait. Praise God, hallelujah, Jesus, no? Bakit? Sabi niyo, bakit? Bakit mabait sila, pero hindi sila nananampalataya? Hallelujah, Jesus, no? May mga taong ganun, hindi uminom, hindi na mababae, hindi na lalaki, hindi nagmumura, hindi nagmamarites, pero mabait sila. Amen? Hallelujah, no? Pero kahit mabait sila, hindi sila naglilingkod sa Diyos. Ang Diyos nila ang kanyang sarili, no? At sa pagiging mabait nila, akala nila, doon sila nagiging worthy sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Anong sabi ng John 3:18? Hallelujah, pakibukas nga sis. Ang sumasampalataya sa Kanya at hindi hinatulan. Ang hindi sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Oh, doon yung mga kapatid. Yun po ang mga tao, bakit sila hinatulan? Bakit sila pupunta? Yung mga taong mababait? Dahil hindi sila sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Diba? Ang sarili nilang kanilang dinudiyos. Kaya yun ang tao na sinasabi, porket mabait ka, impyerno pa rin pupuntahan. Dahil feeling mo, worthy ka na, feeling mo, talagang mabait ka na eh. Diba? Sure ka na. Pero hindi yun. Dahil hindi ka sumampalataya sa bugtong na anak ng ating Panginoong Diyos. Diba? Hallelujah, Jesus. Yun po ang sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, gusto kong malaman ninyo, mga kapatid, wala ni isa man sa atin ang worthy sa grace ng Panginoon. Meron ba ditong worthy sa grace ng Panginoon? Wala, mga kapatid. Sapagkat lahat po tayo ay nagkasala. Diba? Wala po tayong magagawa, mga kapatid. Hindi po ang ating mga ginagawang kabutihan ang magdadala doon sa langit, kundi ang kabutihan lamang ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya huwag natin pagmalaki ng mga kapatid. No?
Hallelujah, Jesus, no? Sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay marumi. Lahat tayo ay makasalanan mula sa isip, sa salita, at sa ating mga ginagawa. Amen, mga kapatid? Lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah, Jesus, no? At ano ang magliligtas sa atin, mga kapatid? Grasya lang ng Diyos. Yun ang ginawa niya doon sa Ephesians 2:8-9. Diba? Kaya nga hindi natin pwede ipagmalaki yan. Ang mga tulong natin, mga kabutihan natin. Dahil kung wala ang grasya ng Panginoon, wala po tayo, mga kapatid. Wala po tayo may ipagmamalaki sa Panginoon. Tandaan yan. Lagi yung tatandaan ng dahil lang sa grasya ng Panginoon, tayo ay naligtas. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi sa pamamagitan ng kabutihan nyo ng mga ginagawa. Hallelujah. Upang sino man ay wag magmapuri, wag magmayabang, wag magmalaki. Amen? Praise God. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, hallelujah. No, sa aking experience, mga kapatid, no, marami nagsasabi na bilang isang lingkod ng Diyos, no, isa sa pinakamahirap mag-akay sa Diyos ay yung taong mababait. Naniwala po ba kayo dyan? Na kapag ang tao ay mabait, mahirap talaga akayin yan. Ibig sabihin, hindi tayo mabait lahat. Kasi nakakay tayo eh. Diba? Amen! Amen! Hindi po tayo perfect. Lahat po tayo nagkasala. Walang matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Tandaan nyo yan. Kaya, we are so blessed. Dahil kahit na tayo masasama, nandito tayo sa bahay panambahan. Bakit? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Tinawag niya tayo. Kaya yun ang pinagkaiba ng mabait at masama. Masasama pa kayo? Praise the Lord! Hallelujah! Dapat gano'n, di ba? Hallelujah, Jesus! Hallelujah! No? Ang sabi nga doon ng mga kapatid, no? Na mga mababait na tao ay ang hirap niyang dalhin kay Lord. Kasi tingin nila okay sila. Wala naman akong problema. Wala naman po akong issue. Hindi naman ako nagiging chismosa. Diba? Hindi naman ako nagiging chismoso. Hindi naman ako naninira ng aking kapwa. So bakit ako magsisimba? Diba? At higit sa lahat, mabait naman akong tao. Sabi niya. Diba? Yun ang sinasabi ng mga taong mababait. Hallelujah, Jesus. Sabi nga nila na talagang napakahirap ng mga taong ang piling ay mababait. Piling mo lang yun na mabait ka. Pero sa harapan ng Diyos ay wala po yan. Amen? Ang sabi nga dito, no? Ang sabi dito, mas okay pa nga daw mangaral doon sa kulungan. Dahil nagbabasa ka pa lang. Di ba? Ang mga ano doon, nakita ko sa video, sa mga YouTube, di ba? May nangangaral doon. Di ba? Ang mga tao na doon sa kulungan. Nakakulong yun, no? Babae, lalaki. Doon sa Pilipinas, nakita ko, di ba? Pero nangangaral pa lang yung ito, nagsasalita pa lang. Di ba? Binabasa niya pa lang ang verse, umiiyak na sila. Di ba? Bakit? Dahil alam nila na sila ay mga makasalanan. At alam nila, wala na silang ibang kakapitan kundi ang grasya lang ng ating Panginoon. Di ba? Yan ang mga tao na inaamin na sila ay nakapakasalanan. Di ba? Hindi tulad sa mga taong mababait. Nabait-baitan ka lang eh. Kala mo lang yun, mabait ka. Pero sa paningin ng Diyos, wala pa yan ang kabaitan mo. Hallelujah, Jesus. Diba? Mas okay pa yung mga taong masasama. Tandaan nyo yung mga kapatid. Kasi napakahirap. Marami po ako dyan na experience. Kuminsan ka natatakot pa nga ako eh. Sabi ko, napakaamo ng mukha nito. Sigurado mabait. Talagang mahirap talaga anuin to. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, puri ng Panginoon, hindi pa naman ako nakadala ng kaluluwa dito. Pero I try my best mga kapatid na magdala talaga ako. Dahil napakahirap mga kapatid. Akala nyo ba? Talaga napakahirap mga kapatid. Kaya sabi ko, hinahanap ko ngayon talagang mga masasamang pagmumukha. Sabi ko, yan, katamang-tama yan. Kasi kaparehas ko yan eh. Kasi pag mga masama, kayang-kaya ko sakyan eh. Diba? Alam ko ang kanyang ang tawag nito, ang karakas. Alam ko yung kanyang kahinaan. Alam ko rin kung saan siya talagang, diba? So, pero pag mabait, naku, mahirap to. Baka sabihin nito, oy, mabait ako sa iyo. Wala akong ginagawang kasalanan. Hindi naman ako naninira ng aking kapwa. Hindi ako nagmamayabang. Diba? Hindi ko itinataas ang aking sarili. Diba? At higit sa lahat, wala akong ginagawang pagkakamali. Dahil ako'y mabait. Diba? Pero yung taong masasama, aaminin sa iyo lahat ng kasalanan niya. Kahit sa duluduluhan pa yun. Yun ang tao na talagang biniblis ng Panginoon. Diba? Kasi alam nila na nagkasala sila. Alam nila na wala na silang magagawa. Wala na silang ibang kakapitan kundi
ang grasya lang ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya nga sabi nga dito sa 1 John 1:9, ang sabi dito, Hallelujah, Jesus, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. So, di ba? Yun ang ginagawa ng mga taong masasama. Kasi kung ang taong mabuti, hindi niya talaga magtatapat sa Panginoon. Hindi niya amin ng kanyang mga kasalanan. Di ba? Pero yung taong masasama, nakagaya natin, di ba? Inaamin natin dito sa harapan ng Panginoon. Di ba? Lumuluhod tayo, umiiyak tayo. Lord, patawarin mo kami. Sorry, Lord, na nagkasala kami. Sorry, Lord, sa mga ginawa namin noon. Hallelujah, Jesus, patawarin niyo po kami, Panginoon. Di ba? Pero yung mababait, anong ginagawa? Wala lang. Wala akong kasalanan. Mabait akong tao. Di ba? Pero hindi nila alam na ang kabaitan nila ay hindi yan magdadala doon sa kaharian. Amen? Hallelujah, Jesus, no? Hallelujah, Jesus. Pero itong mga mababait, minsan ay nagiging hypocrite, nagiging self-righteous, at nagiging judgmental. Totoo ba yun, mga kapatid? Dahil sa sobrang dait mo, nagiging ano ka? Nagiging self-righteous ka na, nagiging judgmental ka na. Hallelujah, Jesus. Kung sa tingin mo, mapalangit ka dahil sa mabait ka, ito ang sabi ni Paul sa Romans 2:1. Anong sabi ni Paul? Ang sabi ni Paul, wala kang excuse. Hallelujah, Jesus. Wala kang takas, ikaw na mabait na tao. Sa Lord, bilo mo yun? Sabi ni Paul, bakit? Dahil lahat tayo po ay nagkasala. Amen. Wala po tayong maipagmalaki sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Ang bawat isa sa atin ay parang maruming basahan lamang, mga kapatid. Diba? Yes. Ano ba ang pinagmamalaki natin sa Diyos? Pinulot lang naman tayo ng Panginoon. Kagaya ko, ano ba ang pinagmamalaki ko? Wala akong maipagmalaki sa inyo. Kasi kung makasalanan ko, baka sobra pa ako. Diba? Kaya yung inano ko sa Panginoon, na Lord, salamat. Salamat, Lord, dahil sa sobrang sama ko, Lord, binago mo ko at tinawag mo ako sa iyong bahay panambahan. Hallelujah, Jesus. Diba? Yung dapat ang ano natin, yung mindset natin, mga kapatid, huwag po tayo mga, Lord, mabait ako, tumutulong ako, nagpapahiram ako, nagpapakain po ako. Akala niyo ba nalulugod ang Panginoon? No! Hindi po yan. Hindi po yan ang nagiging dahilan natin para tayo mapunta sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus, no? So, paano nangyari yun? Di ba minsan kapag mabait tayo, hindi na natin maiwasan yung hindi manghusga? Di ba? Sino nanghusga dito? So, sinungaling ha. Ay, wag po kayo magsinungaling. Lahat po tayo nanghuhusga. Gusto niyo malaman, mga kapatid? Hallelujah. Sino ang mahilig manghusga dito? Di ba? Mahilig tayo manghusga. Hindi pa nga natin nakilala ang tao eh. Nakikita pa lang natin. Ako. Yung... Sige nga, sino example? Oh, sige na. Yung babae doon, parang malandi yun ah. Di ba? Hindi pa natin nakilala ang tao yun. Hindi pa natin nakilala yun. Pero pagka gwapo, wow, gwapo yun, mabait yun, sigurado. Talaga maamo ang mukha eh. Diba? Ganun ang mundo ngayon, mga kapatid, mapaghusga. Diba? Aminin man natin at hindi, mga kapatid. Ang alam ng Panginoon yan, na lahat tayo ay mapaghusga sa ating kapwa. Amen, mga kapatid? Kaya wala po tayong may tago sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Nung sabi nga dito, mga kapatid, no, na, pero, ang sabi nga dito, di ba? Pag sabi nila gwapo yan, mabait yan. Pero pag pangit ka, diba? Uy, ingat ka dyan. Ingat ka dyan, manyakis yan. Huwag kang dikit ng dikit dyan. O, di ba? Bakit ganun ang mundo, mga kapatid? Kaya hindi nyo pwede sabihin na hindi kayo naghuhusga. Kahit ako kung minsan, kung may nakita ako dyan, di ba? Kagaya ng sinabi ko kanina. Talagang yung mukha nito, mahirap pagkatiwalaan ah. Hindi ko pwedeng isiran to ah. Di ba? Kasi sobrang bait eh. Pero hindi ko nasubukan. Kasi bakit? Dahil nag-isip na ako ng hindi maganda. Amen? Hallelujah, Jesus, no? Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, huwag tayong manghusga. Wala po tayong karapatan, husgahan ang bawat isa sa atin. Huwag natin husgahan yung mga prostitute. Huwag natin husgahan yung mga homoseksual. Huwag natin husgahan yung mga gumagawa ng kasalanan. Dahil tayo po ay makasalanan din. Amen, mga kapatid? Hallelujah, Jesus. No? Sabi nga dito, Paul, okay ka lang? Sabi nga dito, kasi yan sabi ni Paul eh. Paul, okay ka lang? Sabi niya, sa harapan ng Panginoon, sa CCTV ng Panginoon, ako po ay malinis, walang ginawang kasalanan. Hindi ako nang babae, hindi ako nang alunya. Hindi ko pinag-nanasaan yung aking kapatid. Diba? Hindi ko ninakawan ng aming kapitbahay.
Diba? Hindi ko, wala akong gusto sa kanya. Hindi ako nagkagusto sa aking kapatid. Bakit? Yan ang sinasabi mo, Paul. Hallelujah, Jesus. Ang sabi nga dito bakit yan ang sinasabi mo, Paul, na lahat kami po na wag po dapat maghusga. Kasi hindi naman ako naghuhusga eh. Hindi ko naman nilusgahan si ate na pangit ang ugali ni ate. Pero hindi natin alam. Diba? Alam ng Panginoon ang ating ginagawa. Amen mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Kaya basahin natin sa Matthew. Sabi dito, Hallelujah, Jesus. Pakibukas natin. Says, datapwat, sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad, ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang puso. So, biro niyo mga kapatid, tingin pa lang yan. Pag may pagnanasa ka sa bawat isa, hindi lamang sa babae, kundi sa lalaki, anong sabi? May nangangalunya na sa kanyang puso. Amen? Yun po ang sinasabi. Kaya wag po tayong mangusga dahil ang ginagawa nila ay ginagawa din natin. Amen mga kapatid? Hallelujah, Jesus. Sino naman dito nakapatay na? Praise God. So alam ko, lahat. Amen? Praise the Lord, nakapatay na ba kayo ng may, baka uod, o ipis, o balamok? Praise the Lord. Iba pong ibig sabihin ng mga kapatid, ha? So, alam ko mga kapatid, kunti lang naman po dito nakapatay po ng tao sa atin mga kapatid, no? Hallelujah, Jesus. Bibigyan ko po kayo ng verse. Let's lang. No, naniwala ko na kunti lang nakapatay dito mga kapatid sa atin, no? Pero anong sabi ng Biblia? Kapag ikaw daw ay may galit sa iyong kapwa, ikaw ay mamatay tao na. Amen? Nakasulat po yan dyan sa 1 John 3:15. Hallelujah, Jesus. So, anong sabi mga kapatid? Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinapahanan ng buhay na walang hanggan. No? Yun po ang sinasabi dito mga kapatid. Kung ikaw ay hindi marunong magpatawad sa iyong kapwa, ikaw ay murderer sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Do you believe that mga kapatid? Yes! Dahil yan ang sabi ng Panginoon. Kapag hindi ka marunong magpatawad, ikaw ay nagiging mamamatay tao na mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Sinong may mga kaway dyan? Magpatawad na kayo. Magpatawad na kayo mga kapatid dahil sa harapan ng Panginoon, kung hindi kayo marunong magpatawad, kayo ay murderer. Amen? Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Sabi nga ni Paul kapag once na ganyan ang inyong mindset, mga kapatid, na hindi kayo marunong magpatawad, kayo hindi na inaiba sa mga psycho dyan. Na pumatay ng 10 tao, 11, diba? Hindi na kayo naiba sa harapan ng Panginoon. Kayo po ay nagiging mamamatay tao na rin, mga kapatid. Diba? Kaya magpatawad na po kayo. Kaya kung sino man ang may kaaway dyan, praise God, magpatawad na po kayo. Amen? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Kaya anong sabi ni Pablo? Wala ni isa sa atin ang banal. Wala ni isa sa atin ang malinis. Wala ni isa sa atin ang karapat-dapat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya huwag kang maghusga sa iyong kapwa. Hallelujah, Jesus. Huwag mong husgahan ang iyong kapatid. Nandito lang tayo dahil sa awa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Huwag po natin husgahan ang bawat isa. Hallelujah, Jesus. Tandaan natin, nandito lang po tayo dahil sa awa ng ating Panginoon. Nanatili po tayong buhay, malakas, masaya. Diba? So, iano natin yan. Diba? Instead na imanghusga tayo, ayusin natin ang ating mga sarili. Kung ayaw nyo magiging murderer sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. At higit sa lahat, lalaki, babae, huwag natin pag-isipan ng masama yan. Dahil pag nag-isip ka ng masama, hallelujah, Jesus, yan ay hindi nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Huwag niyong sabihin na hindi kayo nag-iisip ng masama, kapatid. Wala kayong maitatago sa ating Panginoon. Puso't isipan niyo, alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano ngayon ang tumatakbo sa bawat isipan natin. Amen? Hallelujah, Jesus. Magpakatotoo po tayo mga kapatid. Dahil kung hindi tayo marunong magpakatotoo sa sarili natin, niluloko lang natin ang ating sarili. At higit sa lahat, wala sa atin ang salita ng Panginoon. Amen mga kapatid? Hallelujah, Jesus, no? If ever, sabi nga dito mga kapatid, if ever na mapalangit ka, sabi nga dito, hindi kayo tatayo doon sa langit at sasabihin, buti na lang ang bait-bait ko. Buti na lang nagpakain ka ng ice cream. Buti na lang
Buti na lang, nagbigay ako ng tithe sa church. Di ba? Buti na lang, tinulungan ko si Sis Eva. Buti na lang, puro lang, buti na lang. Buti nga sa'yo. Hallelujah. Saka hindi ka papunta sa langit. Di ba? Amen mga kapatid, no? Hallelujah. Sabi nga dito, buti na lang, sabi nga dito na, sabi ng Biblia, hindi po yun. Pagdating sa langit, lahat po ng mga anghel at lahat po na nandoon, isa lang isisigaw. Worthy is the Lamb. Hallelujah, Jesus! So, ang Panginoon lang ang worthy, mga kapatid. Hallelujah! Hindi po tayo, hindi pong kabaitan natin, kundi worthy is the Lamb. Hallelujah, Jesus. Ilagay mo nga sis ang ang verse mga kapatid, Revelation 5:12, na nangagsasabi ng malakas na tinig, karapat dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan. English mga sis, pwede? Kasi, praise God. Saying with loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor, glory and blessing. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. You will not go to heaven because you are worthy. You will not go to heaven because you are qualified. You will go to heaven dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Amen? Woo! Hallelujah, Jesus. Woo! Hallelujah, Jesus. Alam niyo mga kapatid, the reason why bakit buhay ka pa ngayon? Kamayan niyo kayong katabi. At sabihin niyo, bakit buhay ka pa ngayon? Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Bakit buhay ka pa ngayon? Alam mo kung bakit? Hindi dahil sa kumakain ka, hindi dahil sa umiinom ka. Isa lang po ang dahilan, bakit buhay pa kayo? At bakit buhay pa tayo? Lamentation 3:23. Anong sabi doon? It is of the Lord's mercy. Hallelujah, Jesus. Dahil lang sa habang ng Panginoon, tayo'y nabubuhay, tayo humihinga. Diba? Tayo kumakain, tayo uminom. Magpasalamat po tayo. Amen? Hallelujah, Jesus. Yan ang kabutihan ng Panginoon. Kung bakit ka pa nandyan, bakit buhay ka pa ngayon, bakit huminga ka pa yun, Sis Angie? Labas mo ang kamay mo, itaas mo pa sa Panginoon, magpalakpak ka, Sis Angie. Hallelujah! Woo! Praise God! Dapat pinapasalamatan natin ang Panginoon. Diba? Hallelujah, Jesus. No? Kaya nga kapatid, kaya nga nakakakain ka dahil ang Diyos naawa lang sa iyo. Kaya nga may trabaho po tayo dahil naawa ang Diyos. Kaya Juliko, naaawa ang Diyos sa iyo. Mag-antay ka ng para sa iyo. Trust to the Lord. Praise the Lord, di ba? Hallelujah, Jesus. Woo! Kaya nga mga kapatid, no? Kaya nga pinagpapala dahil naawa lang ang Diyos, no? Kaya pinagpapala pong bawat isa sa atin. Hallelujah, Jesus, dahil naawa lang ang Diyos sa atin. Amen? Hallelujah, Jesus. Ang ating mga kabutihan ay hindi yan ang stairway to heaven. Praise the Lord. Pero magpakain ka pa rin, siyempre kabutihan yan. Dagdag points yan. Praise the Lord. Yan ang sinasabi ko. Hallelujah. Pero wag mong isipin natin na dahil sa kabutihan natin, yun na ang magiging daan patungo doon sa kaharian. Yun po ay dagdag points lang yun. Dagdag points lang yun. Points lang yun sa kabutihan natin. Wala naman sinabi ng Panginoon na huwag kang gumawa ng kabutihan. Kasi pag gumawa ka, hindi ka makakit doon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yan magiging daan patungo doon sa kaharian. Dahil alam nyo kung bakit ang sabi ng Panginoon na maraming kaluluwa ang naliligaw dahil sa paniniwalang ito. Dahil porket mabait sila, akala nila, yun na yun ang patungo sa kaharian. Hindi po. Meron po tayong dapat ganapin. Yung bautismo sa tubig, yung death, burial, and yun po ang magiging daan natin. Amen mga kapatid? Hallelujah, Jesus. Woo! Praise God, no? Hallelujah. Sana po tayo doon mga kapatid. Ang ating mga kabutihan ay hindi yan ang stairway to heaven. Kundi po ang magdadala lang sa atin sa langit ay ang pananampalataya kay Jesus. Amen? Praise the Lord, no? So napakalinaw po yan. Ang sabi sa Titus 3:7, ang sabi dito, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga manadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan. Or nangamumuhay sa masamang akala at kapanghilian, mga napupuot at tayo'y kakaputan. Ngunit nang mahayag na ang kagandahan ng loob ng Diyos na ating tagapagligtas
ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo na kanyang ibinuhos na sagana sa atin. Praise God. Hallelujah. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa na walang hanggang buhay. Praise God! Palakpak sa Panginoon! Yan ang pangako ng Panginoon. Yan ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ha? Yan ang panghawakan natin, mga kapatid. Hindi po yung kabutihan natin, kundi ang kagandahan, loob ng ating Panginoon, kundi ang kanyang awa, ang kanyang pagmamahal, ang pag-ibig. Diba? The goodness of God. Diba? Hallelujah, hindi po ang ating sarili nakabaitan na magdadala sa atin sa langit. Amen? Hallelujah, Jesus, diba? Feeling mo, diba? Sabi nga dito na, feeling mo, kuminsan, diba? Pagka mabait tayo, parang akala natin worthy na tayo sa Panginoon. Diba? Pero sabi ng Panginoon, diba? Nakakala mo parang blessed na blessed ka na. Minsan, feeling natin, porket na nagdadasal tayo, diba? Sinasabihin na agad natin ng Diyos na, Lord, i-bless niyo po ako dahil nagdadasal po ako lagi. Lord, hallelujah, Jesus, i-bless niyo po ako, Panginoon, dahil lagi po ako nagsasamba. Lord, i-bless niyo po ako dahil nagluluto po ako sa simbahan. Nagpapagamit po ako. Naglilinis po ako. Araw-araw po ako nandun. Diba? Yun ang sinasabi natin sa Panginoon. Pero alam niyo kung anong sabi ng Panginoon, kapatid? Lahat ng ating mga mabubuting gawa sa harapan ng Diyos ay yan lamang ay maruming basahan. Amen? Mga kapatid, naniwala po ba kayo? Buksan mo siya sa Isaiah 64 verse 6. Sabi dito, Isaiah 64 verse 6. Hindi po ang ating kabutihan ang magdadala doon sa langit. Hallelujah, Jesus. Bakit? Kasi kung kabutihan natin ang magdadala sa langit, magiging mayabang po tayo pagdating sa langit. Di ba? Sabi dito, sapagkat kaming lahat ay naging parang maruming basa. Di ba? At ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. At nalantang gaya ng daon kaming lahat. At tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Praise God, di ba? So wala po tayong may pagmalaki. Dahil ang kabutihan na yan sa harapan ng Diyos ay parang maruming basahan. Amen? Di ba? Kaya, pag nakatulong tayo sa mga kapatid sa ating kapwa, praise the Lord. Di ba? Dahil yan ang kabutihan ng Panginoon na itinuro sa atin na tumulong tayo sa ating mga kapatid na nangangailangan. Kapag nagbigay tayo sa church, praise the Lord. Huwag natin tayo sa sarili natin dahil sa akin. Kung di dahil sa akin, yung church na yan, wala yan. Di ba? Kung di dahil sa akin, hindi nakakabili ng sasakyan yan. Di ba? Huwag natin ganyanin. Dahil ang Panginoon, hindi natin mabibili ang isang bagay kung hindi sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Dahil pag kinuha ka ng Panginoon, wala na. Di ba? Kaya huwag yung pagmalaki, ang mga piano na yan, yung mga drums na yan, yung mga upuan na yan, yung mga sasakyan na yan, sa Panginoon yan. Yan ang tatandaan nyo. Huwag nyong kunin ang para sa Panginoon. Huwag nyong isipin na para sa inyo yan. Ang mga gamit na yan ay nabili natin dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya yan ang itataklan sa ating isip. Hallelujah, Jesus. Amen? Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. No, yun po nga sabi nga dito mga kapatid, no? Sasabihin natin na sabi nga, di ba? Kapag once na nakapunta tayo sa langit, dahil ipinagmamalaki natin kabaitan, kung nakapasok tayo, sabihin natin, oo, di ba? Dahil mabait ako, di ba? Nakapasok ako sa langit, di ba? Easy lang. Nagbigay ako ng pagkain, nagbigay ako sa church, di ba? Nagmamayabang tayo, sabi ng Panginoon, di ba? Hallelujah, Jesus, no? So, it's very easy lang, na mabait ka, di ba? Sunting samba-samba lang, pasok na kagad sa langit. So, kaya ayaw ng Panginoon yun. Dahil sabi ng Panginoon, hallelujah, bakit? Sabi nga ng Panginoon, kaya, sabi nga dito ng Panginoon, kapag nandun ka na sa langit, ay iyak lang daw tayo. Bakit? Hindi tayo pwedeng magmayabang doon kung bakit tayo nakapasok, dahil ba sa kabaitan natin, dahil tumulong pa tayo sa ating kapwa, dahil nagbigay pa tayo sa church. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, kapag nandun ka sa langit, iiyakan na lang. Bakit? Dahil alam mo sa sarili mo na hindi ka deserve doon. Tandaan nyo mga kapatid, hindi po tayo deserve doon mga kapatid. Pero dahil sa kabaitan ng Diyos, dahil sa kabaitan ng Panginoon, di ba? Tayo ay papunta doon sa langit mga kapatid. Amen. Dahil sa kabaitan ng Diyos, hindi po sa atin sa kabaitan. Di ba?
Kaya wag natin po yung ipagmalaki sa atin. No? Wag natin ipagmalakyan sa Panginoon. Amen mga kapatid. Hallelujah Jesus. Kaya nga, ang pinakamahirap isiraan yung gospel, yung mga taong tingin, deserving sila sa Diyos. Pero yung mga taong alam niya, di ba, na nagkasala siya, di ba? So I'm blessed mga kapatid, no, sa bawat isa sa atin mga kapatid, no, na nung tinanggap natin ang Panginoon, di ba? Anong ginawa sa Panginoon? Lord, di ba? Humingi tayo ng tawad, Lord. Patawad sa aming mga kasalanan. Di ba? Nag-confess tayo sa Panginoon, sinabi natin sa Kanya. Di ba? So anong ginawa ng Panginoon? Tinanggap na tayo ng buong puso, di ba? Di ba? Wala po siyang pag-alinlangan. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, halika anak. Halika anak, sabi niya, yan ang gustong-gusto ko. Yung mga taong nagpapakumbaba, di ba? Yung hindi nagmamataas, di ba? Hindi nagmamayabang, di ba? Yun ang tinatanggap ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kaya nga sabi nga ng Panginoon dito, pero yung mga taong alam nyo, sabi niya dito na, sabi nga ng Panginoon, no, na yung mga taong nagsusuri, di ba? Sa Kanya, no, na humingi ng tawad, di ba? Agad-agad bumubukas ang tulungawan ng langit. At anong ginagawa ng Panginoon, di ba? Tinatanggap tayo, di ba? Lahat tinanggap tayo ng Panginoon kahit na tayo po yung mga makasalanan, di ba? Ano man po ang ginawa mo kapag lumapit ka sa Panginoon? Sabi pa Panginoon, hindi kita tatanggapin? Wala, di ba? Kahit hindi siya natin nakikita, di ba? Ganyan ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin na lumalapit sa Kanya, yung mga taong nagpapakumbaba, hindi yung nagmamayabang, di ba? Amen mga kapatid? Hallelujah Jesus, no? Bakit, sabi nga dito ng Panginoon, bakit itinatakwil ng Diyos yung mga taong makasalanan? Hallelujah, Jesus. Sabi dito, bakit? Dahil sila ay mayayabang. Diba? Dahil sila ay mapagmataas. Dahil sila ay tingin nila, deserving na sila. Diba? Pero hindi mga kapatid. Diba? Ang gusto ng Panginoon, yung mga taong mapagpakumbaba, yung taong inaamin na sila ay nagkasala. Yung mga taong gusto ng Panginoon, yung talagang totally repent sila sa Panginoon. Diba? Yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi niyo kapatid, no? Natandaan niyo ba, sino ba pinagalitan ni Jesus nung nandito siya sa, ano? Diba? Sino ba pinagalitan ng Panginoon nun? Diba yung mga prostitute ba? Diba hindi? Yung mga magnanakaw ba? Diba hindi? Yung mga, ano ba? Yung mga tax collector, diba hindi? Diba kasama niya pa nga kumakain, diba? Diba? So, sino? Diba yung mga Parisiyo, di ba? Yung mga nagbanal-banalan, yung mga nagmimalinis. Pero ano sabi sa Bible? May isang taong makasalanan pumasok sa simbahan. Wala siyang malalim na prayer. Di ba? Wala siyang alam na verse. Hallelujah, Jesus. Anong sabi niya? Lord, have mercy, my Lord. Patawarin niyo po ako. Maawa po kayo sa akin. Ako po yung makasalanan. Hallelujah, Jesus. Ba? Ginagano niya po si Lord. Hallelujah, Jesus, maawa po kayo sa akin, Panginoon. Ako po yung makasalanan. Ako po yung nagkasala sa inyo. Maawa po kayo sa akin. Diba? Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya yun po ang ginawa ng bawat isa sa atin, diba? Anong ginawa ng sa Panginoon? Lord, patawarin niyo po ako. Dahil ako po yung nagkasala, diba? Yun ang aminin natin, diba? So, anong sabi ng Biblia? Hallelujah, Jesus. And the Bible says, siya'y ginawang matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Dahil bakit? Dahil hindi siya nagmayabang. Kasi nagmayabang siya, nagpapakumbaba siya. Nagmakaawa siya, inamin niya, nagkasala siya. At ang sabi sa Luke 18:14, anak, pakilabas, hallelujah. Ang sabi dito, sinabi ko sa inyo, nanawag at umuwi sa kanyang bahay itong taong na to. Ang tao ito na inaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay binababa. Tatapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itinataas. Yan ang ano ng Panginoon. Kapag nagkasala ka, huwag ka na magmayabang. Huwag ka na magmataas. Diba? Magpakumbaba ka sa Panginoon. Diba? Kasi ang sabi ng Panginoon, kapag lalong nagmamayabang ka, ibabagsak ka ng Panginoon. Diba? Pero tingnan mo, kapag gaano kalaki ang kasalanan mo, kapatid, magpakumbaba ka lang sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon, lumuhod ka sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Itataas ka niya. Dahil nakita ng Panginoon kung paano ka sumunod sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Amen? Hallelujah. Dapat ganun po tayo mga kapatid. Diba? Huwag na po tayo magmalaki sa Panginoon. Dahil wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Hallelujah, Jesus. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Alam nyo, ano ang good news? Hindi na po kailangan maging perfect sa Panginoon. You don't need to become worthy to come to Jesus.
All God want for you to be willing. Ang gusto ng Panginoon, yung willing ka pa? Sabi ng Panginoon. Ang sabi niya dito, alam naman niya na hindi ka worthy. But the question is, are you willing? Willing ba tayo sa Panginoon? Na magpakumbaba, magpasubmit, mag-obey? Diba? Huwag na po tayo maging rebellious. Huwag pa tayo maging neglect, diba? Huwag po tayo maging mayabang dahil wala po tayong magagawa sa Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, alam ng Panginoon na hindi po perfect ang bawat isa sa atin. Tayo po yung nagkasala. Pero ang question, ang tanong, ang gusto ng Panginoon, kung willing ba kayo na tanggapin nyo siya sa inyong buhay. Dahil ang Panginoon, willing po sa bawat isa na lumalapit sa Kanya at naghanap sa Kanya. At ang Kanyang mga kamay ay nakaganyan, mga kapatid. Oh. Hallelujah, Jesus. Diba? Yan ang kabutihan ng Panginoon. Kahit na saksakan ka ng sama, saksakan ka ng kasinungalingan, saksakan ka ng karumihan, pero ang Panginoon walang itinatangi. Yan ang kabutihan ng ating Panginoon. Na handa niyang tanggapin ang bawat isa sa atin na makasalanan. Amen? Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. No? Sabi pa nga sa Bible, hindi lamang ang kabutihan ng Diyos, kundi ang sabi sa Bible, forbearance. Alam niyo bang forbearance? Hindi ko rin po alam yun, pero sinas ko rin. Ang sabi lang ng forbearance ay yung pagtitimpi ng Panginoon. Diba? Nagtimpi siya sa lahat ng ating mga ginagawang kasamaan. Diba? Nagtimpi siya nung hindi ka nag-obey sa Kanya. Nagtimpi siya nung sinabihan Kanya, anak, halika na. Diba? Nagtimpi pa rin siya, hindi ka pa rin niya pinatay, hindi ka pa rin niya pinalo, hindi ka pa rin niya kinurot. Diba? Nagtitimpi ang Panginoon sa bawat isa. Bakit? Dahil mahal niya ang bawat isa sa atin. At hinihintay niya na lumapit kayo sa Kanya at magsisi. Hallelujah, Jesus. No? Hallelujah, Jesus. Kaya, sabi nga dito mga kapatid, biruin mo sa tuwing gumagawa ka ng kasalanan, galit ang Diyos sa'yo. Hindi pwedeng hindi siya magalit dahil ang Diyos ay banal. At alam naman natin ang Diyos ay galit sa kasalanan. Dahil ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Praise God. Hallelujah, Jesus. Nakapokus kayo. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, no? So, yun nga po mga kapatid, no, na kahit gumagawa po tayo ng mga kasalanan, mga karumihan, kasinungalingan, hindi pa rin tayo pinapatay ng Panginoon. Hindi pa rin tayo pinapalo. Di ba? Di ba, Pastor, nung kapanahonan tayo, ang kasalukuyan na gumagawa tayo ng kasalanan, di ba? Di ba? Yung mga kung ano-ano mga ginagawa natin, di ba? Pero isa lang hindi namin ginawa ni Pastor, hindi kami talaga ng babae. Praise the Lord. Hindi po kami mahilig sa babae, mahilig kami sa lalaki ni Pastor. Hallelujah. Yun po ang hilig namin, hindi po kami ng babae. Hindi lang pwede na hindi kami ng lalaki kasi mahilig kami sa lalaki. Dahil, praise the Lord, hallelujah, Jesus. Pero ako talagang hindi po ako mahilig sa mga ganyan. Mahilig ko na talaga tropa, mga barkada, bisyo, inom, sugal, lahat ng bisyo. Nagawa ko yun mga kapatid. No? So, sa kapanahunan na yung Pastor sa kasalukuyan na gumagawa tayo ng kasalanan, buti na lang walang kumatok sa atin na anghel ng kamatayan. Diba? Diba? Muntik na. Diba ako muntik na rin eh. Praise God. No? Sa inyo ba walang kumatok? Nung kayong gumagawa dati ng kasalukuyan na gumagawa ng kasalanan, walang kumatok sa inyo na anghel ng kamatayan? Wala ba? Meron? Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang gusto ko sa kapatid ko. Praise the Lord. God bless mga kapatid. Hallelujah. Kasi yung iba parang ayaw umamin ah. Hindi porket na walang kumatok sa iyo, sabi niyo wala. Meron yan mga kapatid. Bakit nandito kayo ngayon? Dahil kinatok kayo ng Panginoon para makapunta dito sa bahay panambahan. Amen? Hallelujah, Jesus, no? Buti na pa walang kumatok sa atin, no? At nagsabi, Vicente, Lorenzo, sobra na yan, diba? Kumunta na kayo. Diba? Buti na lang walang kumatok. Hallelujah, Jesus. Ikaw dahil ilang taong ka na nakakilala sa Panginoon? 36. Biro mo, ilang taon ka na dito? May 1 year ka na? 1 year. Praise the Lord, biro mo sa isang taon lang. Di ba? 36 years nang gumagawa ka ng kasalanan. Walang kumatok sa iyo ng anghel ng kamatayan. Praise the Lord. Ang muntik na. Pero pinitik lang. Di ba, Nay? Di ba? Ikaw, Nay, ilang taon ka na, Nay? Nanay Mila? Ikaw, Nay? Praise the Lord. Pero wala pa rin kumatok sa iyo ng kamatayan. Di ba? Anghel ng kamatayan, di ba? Bakit? Bakit walang kumatok? Dahil mahal na mahal kayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Binibigyan niya pa tayo ng pag-asa
na magsisi. Amen? Hallelujah, Jesus. Purihin yung Panginoon. Hallelujah. Woo! Hallelujah, Jesus. No? Yun nga po mga kapatid, no? Ang sabi nga ng Proverbs, yung nagtimpi ang Panginoon. So, nagtimpi ang Panginoon sa aming mga ginagawa ni Pastor. Nagtimpi siya kahit na mga ginagawa namin ni Pastor, mga wala na talaga. Kumbaga saan talagang patapon na. Pero nagtimpi pa rin ang Panginoon. Diba? Bakit siya nagtimpi? Dahil alam niya, di ba, na may pag-asa pa tong dalawang Lorenzo na to at saka Vicente na to. Di ba? Hindi ko muna anuin to. Pero pipitikin ko lang. Kaya si Lorenzo pinitik na COVID eh. Dahil ayaw-ayaw eh. Ayaw-ayaw, tinatawag na. Nauna na nga yung partner niya eh. Nauna na nga yung mastermind, hindi pa sumunod yung ano. Di ba? Kaya ngayon yan. Di ba? Ginawa na ng paraan ng mastermind. Ginawa ng lahat. Bumili na ng mga binta namin. Kung ano-ano na lang. Pero itong ano niya, yung ano niya, yung taga-sunod, marunong din. Magaling din. Dahil nakakuha din sa kanya, nagdiskarte. Pag tinatawag niya ako, dadalhin ko rin doon ng pagkain. Matisimunin. Siyempre kailangan matisimunin tayo. Maga pa naman, di ba? Praise the Lord. Di ba? Dadalhin ko rin doon pagkain. Brad, mag-order kami Brad ng ganito-ganito. O sige po. Video hindi ko pa tinatawag ng pastor kasi alam mo naman, nasanay ako Toto. Kita, wala problema. Pero alam ko na. Akala mo hindi ko alam yung mga binabalak mo Pasisimbahin mo ko Ito ngayon din. Ang ginawa ko naman, dadaling ko dun, maagang-maaga pa. Siyempre, 6:30, 7 o'clock. Naka-short yan. Pagdating dun, andito na, ano. Dala ko ngayon. Pwede, anong magagawa? Naka-short lang. Simba ka. Sabi ko na, sige, babalik ako. Babalik ako, sabi ko. Pero alam kong alam niya na rin. Kasi parehas kami nang inisip eh. Di ba? Praise the Lord. Kaya yun, sa katagalan na lagi na lang simba ka, nagmimisis na, halika na, simba ka na, maraming paano. Pero si Brad Boy namin, nandun na rin. Praise God, no? Puri ng Panginoon, di ba? Si Brad Boy, nauna yan sa akin. Nauna sa akin yan. Nauna yan na magpasakop sa lingkod ng ating Panginoon, di ba? Pero ako magmamatigas. Hallelujah, sabi ko, masarap mo gumala. Masarap ng kalayawan. Masarap ng kamunduhan. Di ba? Nung na-COVID, yun na. Hindi nakatulog. 10 araw, hindi nakatulog. Kung ano-ano na lang ginawa ng nurse kong si Aileen. May gamot na siya na binibigay, hindi niya pinapaalam sa doktor. Para lang ka lang makatulog. So, nagiging useless na ang buhay ko nun. No, parang wala na. Kasi nang isip ko dahil hindi nakatulog eh. Nag-isip na ako na magpakamatay ako. Lulundag ako. Tatakas ako. Sabi ko. Kasi sabi ko, mahal-mahal ng babayaran dito, sigurado. Pero hindi ko pala naisip yun. Kasi iba nang ino-joke ni Satan sa akin. Nung binuksan kong bintana, sarado, nakalak. Yun naman pala talaga, nilalak doon kasi alam nila na yung mga taong nako-COVID talagang iba na ang inisip. So dumating ang time, birthday 16-10, sabi ng doktor na lumabas na kayo. Kasi okay na. Sabi ko sa doktor, hindi ako okay. Hindi ako nakatulog, Dok. Wala akong tulog. Kahit anong gawin mo, Dok. Wala akong tulog. Hindi ako lalabas. Lumabas ka na dahil okay ka na. Ayaw ko, Dok. Sabi naman si Cindy, lumabas na tayo. Lumabas kami. Umuwi kami ng bahay. Pagdating ko dun sa bahay, hindi ako makatulog. Yung kama, siguro, hanggang sa hindi ako binabaliktad ko yan. Kahit saan ko ilagay. Pag pinatay kong ilaw, natatakot ako. Iba ang pumapasok sa akin. Kasi sabi ko, pag nakatulog ako, mamatay na ako. So yun na, dumating yung time na yung kaibigan ni Mrs. Tintin na Pakistan, iwan ko yun talagang wake up call din sa akin. Alam mo ko nung nagpunta siya dun sa bahay, kinamot niya, tumatok siya, sabi sa akin, kasi siya nag-ano sa akin ng gamot dun eh, tuturukan niya ko. Sabi okay ka na ba kuya? Sabi ko, hindi kuya, talagang hindi ako nakatulog. Kahit anong gawin mo kuya, hindi ako nakatulog, sabi ko sa kanya. Pero alam mo, sabi niya sa akin, sabi niya, siguro hindi ka nagpipray. Yun lang ang time na yun. Nung sinabi niya na hindi ka nagpipray, naalala ko ang ating pastor. Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Nung naalala ko si pastor, matik agad yan. Hinahanap ko agad. Pero hindi ko alam kung bakit. Kasi talagang ako, ugali ko, wala din eh. May kayabangan din to eh. May kayabangan, ayaw ko rin. Pero hindi ko alam kung bakit hinahanap ko agad ang number ni Pastor. Agad ako nagsabi kay Pastor, Lord, nakubid ako eh. So Lord, sabi nga ni Pastor, sige, pag-pray kita dyan. Pero sabi ko, wag muna. Kasi ipag-pray muna ako. Puntahan kita dyan. Sabi ko, ipag-pray muna ako. Sabi ko. Tapos yun na, hindi ko alam na ipinag-pray na pala ako sa group. Pero nag-pray na rin ako. Doon ko
na na mag-pray. Na talagang kahit sinabi ko sa Panginoon. Ang tanda-tanda ko sa Panginoon, isa lang talagang sinabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng chance, sabi ko. Kung di man po ako, kung kukunin niyo po ako, Lord, walang problema. Pero Lord, bigyan niyo po ako ng pag-asa. Magsiserve ako sa iyo. Hallelujah! Just, yung time na yon, mga kapatid, nakatulog ako 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, hanggang sa nakatulog na ako ng maayos. Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon. Napaka-power ng Panginoon, napaka-powerful ang prayer ng Panginoon. Di ba? Ang pinag-aralan natin kanina, di ba? Pray without ceasing. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaya talagang proven talaga mga kapatid. Kaya, salamat sa ating pastor na ginamit ang Panginoon. Magkasama kami sa kasamaan. Ngayon, praise God, dinala niya rin ako sa kabutihan. At nakasama ng aming brad boy. Hallelujah, Jesus. No, salamat sa Panginoon. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Bakit mahal? Dahil mahal ka niya, gusto niya. Bakit ginagawa ng Panginoon yan? Ang sabi na po yung nagtitimpi dahil mahal niya ang bawat isa sa atin, di ba? So, ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa 2 Peter 3:9, ang sabi ng Panginoon, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man sa inyo ay mapahaba, kundi sisi. So yun ang nangyari po sa akin, mga kapatid. Hindi po hinayaan ng Panginoon na ako mapahamak. Ba? Ginamit niyang ating pastor para para magsisi po ako sa aking mga kasalanan. At ganun din ang ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ang sabi pa nga dito, mga kapatid, sa kapalunan ni Abraham, sa Genesis 18:32, sis, pakilabas mo nga, sis. Diba? Naalala niyo doon sa Sodom and Gomorrah, ang sabi ni Abraham, at sinabi niya, nakipag-usap si Abraham, nakipag-usap doon sa Panginoon Sabi niya, at sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon. At magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masumpungan na doong 10, at sinabi niya, hindi ko lilipulin. Alang-alang sa 10. Diba? Ang sabi doon ni Abraham na, Lord, ano ba Lord? 45 Lord, pwede na ba yun? Kahit 45, okay. 40 Lord, okay. Kahit 30 Lord, okay. Kahit 20 Lord, okay. Hanggang sa dumating ang 10. Okay, walang problema. Hindi ko lilipulin. Bigyan mo ko ng 10 na matuwid yan. At hindi ko lulipulin ang Sodom at Gomorrah. Hallelujah. Di ba? So yun din ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Ang kanyang pagtitiis sa bawat isa, mga kapatid. No? Kaya wag po kayo magtaka kung bakit yung mga tao na yan, na mga masasama na yan, wag natin husgahan. Dahil binibigyan pa sila ng pagkataon ng Panginoon na magsisi. Amen? Hallelujah. Doon din ang sabi doon sa kapanahonan ni Noah sa 1 Peter 3:20. Diba? Ang sabi dito, na ng unang panahon ay mga suwail, na ang mapagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili nung mga araw ni Noah. Samantalang inihanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangagligtas sa pamagitan ng tubig. So ito po ang manifestation ng pagtitimpi ng Panginoon. No? Nagtimpi siya sa kasalanan ko, nagtimpi siya sa kasalanan nyo, diba? Instead na ibuhos niya ang galit sa atin, ibinuhos niya ang kanyang kabutihan para ang kabutihan niya ang siyang magtutulak sa iyo sa pagsisisi. Amen? Yan ang forbearance na tinatawag ng Panginoon. Nagtimpi siya sa bawat isa. Hanggang ngayon, nagtitimpi ang Panginoon. Kaya huwag niyo sabihin, bakit hindi pa dumating ang Panginoon? Diba? Minsan yung mga tao nagsabi, bakit hindi pa dumating ang Panginoon? Sana kunin niya na kami. Diba? Sana kunin niya na si ganito, kunin niya na kami kasi nag-aantay kami sa Kanya. Huwag po kayong ganyan, mga kapatid. Ang Panginoon, meron pong time yan. Meron siyang panahon na para sa mga bawat isa. Binibigyan niya pa ng chance ang bawat isa sa atin na magsisi. Hallelujah, Jesus. Kaya wag natin husgahan sila kung bakit ayaw mo. May time dyan na para sa kanila. Kasi ang bawat isa sa atin, hindi naman sabay tayo dito, di ba? May time ang bawat isa sa atin. Bakit Brad Philip nakapunta ka dito? Dahil time mo. Diba? Hindi mo ini-expect na pumunta ka dito. Dahil ang punta mo lang dito, diba Brad Philip? Manghiram lang, diba? Pero bakit ngayon hanggang ngayon dito ka? Hindi ka pa nakahiram? O nakahiram ka na? Pinahiram ka na Brad Philip? Praise the Lord? Brad Milben? Sana all. Praise the Lord, diba? So yun po ang sabi dito, mga kapatid. Nagtimpi ang Diyos sa atin.
no? Sa ating mga kasalanan dahil binibigyan niya pa ang bawat isa na magsisi sa kanyang harapan. Amen? Hallelujah, Jesus, no? Praise God, no? So, sabi nga dito mga kapatid na Hallelujah, Jesus. Sabi dito, Hallelujah, the days of Noah, on expectation, hindi niyo pa napansin. Hallelujah, Jesus. No? So, yun nga mga kapatid, no? Sabi nga dito, hindi niyo ba napapansin mga kapatid na bakit mababait daw ang kinukuha ng Panginoon instead ng masama? Bakit mga mababait pang kinukuha ng Panginoon? Bakit hindi na lang yung mga masasama? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Di ba? Bakit daw ang mababait pa ang kinukuha ng Panginoon, hindi yung mga masasama? Di ba? Hallelujah, Jesus. Bakit? Binibigyan pa lang, no? Di ba? So, ang mga masasama daw ay nandito ngayon. Katabi mo pa. Tingin-tingin nga, Hallelujah, Jesus. At buhay na buhay. Di ba? Huwag niyo sabihin na hindi tayo masasama mga kapatid. Yung masama nga, nandito pa nga sa harapan nyo, nagsasalita pero puri ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Di ba? Buhay na buhay. Alive na alive, di ba? Kaya wag po yung pong isipin yung mga sinasabi ko sa inyo na ano, kaya may logic tayo mga kapatid. Di ba? Ang masasama daw, nandyan sa tabi nyo. Buhay na buhay. Di ba? At higit sa lahat, nandito sa harapan nyo. Buhay na buhay. Di ba? Kaya agad-agad kayo nakasimangot, tinakita, huwag kayong sumimangot kung sinasabi ng Panginoon na masama tayo. Dahil tama naman, lahat tayo po ay nagkasala. Walang matuwid ni isa sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah, Jesus, no? So, ang Panginoon ay talagang napakabuti ng Panginoon, no? Di ba? Naalala ko nga nung kapanahonan ko nung bata pa ako, di ba? Talagang nagtataka, sabi ko, Lord, bakit ang mababait pang kinukuha mo? Diba, hindi na yung masasama? Siyempre, buhay na buhay pa kayo, di ba? Pati ako, di ba? Masama din ako. Inamin ko yan. Wala po tayong may tago sa Panginoon. Nanggaling po tayo sa kasamaan. Praise God. Nasabi ko nga, kasi nung kapanahonan, nung bata pa ako, nung ang nanay ko, maga po siya namatay, no? 14 years old pa lang ako, o 15. Siguro nag-edad siya 37, no? 7 silang magkakapatid. 3 babae, 4 na lalaki. Diba? So namatay yung nanay ko noon. Nung ano na, malapit akong magpo-4th year high school na ako noon. Iyak na ako ng iyak kahit hindi ko matanggap eh. Kaya sabi ko, nanay ko, bakit ang nanay ko pa, Lord? Ang bait-bait ng nanay ko. Sabi ko, ano ba, Lord, ano talaga, ano bang pinagkaiba, bakit ang nanay ko pa? Sabi ko, sabi ko kung saan pa na malapit na akong mag-graduate sa high school, tsaka mapakunin ng nanay ko. Sabi ko, ang bait-bait ng nanay ko. Bakit hindi na lang, Lord, yung mga kapitbahay namin, ng mga chismosa dyan? Diba? Dahil sa sama ng loob ko na sabi, bakit hindi na lang yung mga, diba? Bakit hindi na yung mga gumagawa ng masama dyan? Sabi ko, diba? Sabi ko, kahit nandito kukunin mo na, Lord, dahil super sama yan. Diba? Dahil, sabi ko, bakit ang nanay ko pa, Lord? Sabi ko, hindi talaga, parang unfair yata, Lord, ha? Sabi ko. Pero tinanggap ko rin, mga kapatid. Masakit sa loob na mawalan ka ng nanay. Tandaan nyo yun, mga kapatid. Para sa akin kasi, di bali nang mawalan ka ng tatay, huwag lang pong nanay. Para sa akin, ha? Sa akin po yun. Pero both naman, mga kapatid, gusto ko talaga tatay, nanay ko. Na makita ko ng kasama. Pero masakit talaga sa loob ko na nawala yung nanay ko ng maaga pa. Dahil hindi ko po alam ang gagawin ko sa mga kapatid ko. 7 babae, 1 lalaki, ako sa gitna. Hindi ko alam kung paano sila anuhin. Yung tatay ko, trabaho, uwi, inom, ganun. Hindi ko pa nasabi, hindi ko pa nasabi sa Panginoon, Lord, kahit hindi na ang tatay ko. Dahil lasing ko eh. Diba? Pero talagang may purpose ang Panginoon. Diba? Bakit kinuha ang nanay ko? Diba? So, tinanggap ko yun mga kapatid. Kaya doon lang mga kapatid, kung bakit napaka-unfair ng Panginoon, sabi ko, bakit ang nanay ko pa? Na mabait naman yun. At hindi na lang yung mga kapitbahay dyan, mga chismosa, yung mga nagchichismis sa barangay namin, di ba? Bakit hindi na yung tito ko na nanggugulo, di ba? Lasinggo, tito ko lasinggo eh. Basta kuliro, buti na lang, hindi ako talagang masyadong nagmana doon. Diba? Lagi siya nakulong. Hindi naman masyado kasi, praise God, hindi po ako nakapatay ng tao talaga nakapatay talaga. Pero sa isip ko siguro, marami na akong pinatay sa isip. Diba? Pero yung tito ko talagang nagawa niya, nakulong siya. Nang hold up siya, talagang pinapasok nila, dahil may grupo-grupo dito eh, pinapasok nila yung bahay niya. Kaya sabi nga ng nanay ko, ang anak ko, wag mong dalhin yan. Kasi sigurado, magmamana sa iyo yan. Tuturuan mo ng kalukuhan. Ginukuha ko ng tito ko eh, kasi ako lang isang lalaki sa
sa pamilya namin eh. Kasi gusto niya daw na matuto. Sabi na wag mong dalhin yan. Hanggang sa namatay yung nanay ko. So, sabi ko yun nga, bakit ang nanay ko pa? Bakit hindi na lang yung tito ko? Na sobrang sama, di ba? So, may purpose ang Panginoon. Di ba? Amen mga kapatid, no? Hallelujah Jesus. Bakit ang mga mababait pinagkukuha ni Lord? Tapos yung mga masama, ang haba-haba pa ng buhay. Kasi, binibigyan pa sila ni Lord ng time na magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan. Amen? So, yun po palang purpose. Kung bakit hindi pa pinagkukuha. Kaya wag mong sabihin, bakit hindi pa siya kukunin? Diba? Bakit hindi pa inuna yan? Wag. May purpose ang Panginoon. Dahil binibigyan pa siya ng time. Diba? Kahit gaano kasama ang tao, wala po tayong karapatan na i-judge, usgahan, at sabihin bakit hindi pa siya kinukuha. Dahil ang Panginoon lang ang nakakaalam mga kapatid. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. No? Minsan hindi nyo ba naisip na yung parang unfair ni Lord? Hallelujah, Jesus. Unfair ba talaga si Lord? Sabi nga dito, napaka-grateful lang ng ating Panginoon. Anong sabi ng Psalms? 145 to 8 to 9. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Ito na mga kapatid ha. Ang 9, ang sabi sa 9, hallelujah. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga malumanay na kawan ay nasa lahat niyang mga gawa. So, di ba? Masama ka man o mabuti ka man, ang Panginoon, parehas lang ang tingin sa atin. Mabuti sa lahat. Diba? Kaya wag po natin sabihin na bakit hindi pa kinukuha yan. Dahil may purpose ang Panginoon. At wag po tayo mag-judge dahil hindi po tayo judge. Diba? Amen mga kapatid, no? So, doon ko po naisip na sabi nga dito na bakit si Lord napakabuti sa lahat. Diba? Hallelujah Jesus. Sabi nga dito, He is good to the good and He is good to the bad. Why is good to all? Sabi nga dito, mababasa natin. Bakit? Mabuti ang Panginoon sa lahat. Mababasa natin sa Matthew 5:45. Ito lang sinasabi namin ni Pastor kagabi. Bakit daw masasama ay mabuti ang Panginoon? Upang kayo maging mga anak ng iyong Ama na nasa langit, sapagkat pinapasikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabuti. At nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Nagpapaulan sa mga matutuwid at sa hindi matuwid. O di ba? Parehas ng mga kapatid, no? Gumagawa ka ng kasalanan, di ba? Gumagawa sila ng pagkasala, ikaw nag-umaayos dito na ayaw mong gumawa ng pagkakamali, di ba? Patulog ka, matulog sila, pagkagising ng alas 5, alas 6, di ba? Parehas lang kayo sinisikatan ng araw. Di ba? Di ba? Parang unfair, di ba? Di ba? Ikaw na gumagawa ka ng mabuti, na ikaw na ayaw mong mga lunya, di ba, Jupa? Tapos na ikaw naman na ayaw mong magnakaw, di ba? Pero ang tao doon, nangangalunya, kasi sinungaling, di ba? Pumapatay, nagnanakaw. Pero, parehas lang. Parehas lang tayo sinisikatan ng araw. Bakit? Dahil mabuti ang Diyos sa lahat. Amen? Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Di ba? Di ba kung iisipin natin ang unfair ng Panginoon, ikaw na nagsusumikap na maglingkod sa Panginoon, nagsusumikap na ka na hindi magkasala, nagsumikap ka na lumayo sa mga kamundong bagay, pero itong mga masasama, di ba? Patuloy sa paggawa ng masasama. Binibless pang buhay, di ba? Bless pang buhay, di ba? Pinagpapala pa, di ba? May magandang trabaho, di ba? Tayo dito nagtitiis, di ba? Inuusig tayo, di ba? Di ba? Sinisiraan tayo. Pero bakit ang masasama? Parang wala lang, di ba? Dahil ang Panginoon ay mabuti sa lahat. Amen? Hallelujah Jesus, no? Hallelujah Jesus. Kaya ang sabi nga dito, kung ikaw ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan, sabi ng Panginoon, di ba? Binibless pa rin sila. Di ba? Pinoprotektahan pa rin sila ng Panginoon. Pinagpapala pa rin sila. Amen? Bakit? Because God is good. Amen? Hallelujah Jesus. Alam mo ba kung ano ang intensyon ng Diyos sa iyo? Hallelujah Jesus. Ito ang reason ng Panginoon. Bakit ang Panginoon ay mabuti sa lahat? Romans 2:4. Hallelujah Jesus. O hinamak mo ang mga kakayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinood na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ba? Yan ang kabutihan ng Panginoon. Bakit mabuti ang Panginoon sa lahat? Dahil ang gusto ng Panginoon, inaakay niya tayo sa pagsisisi. Gusto niya magsisi ang lahat dahil bakit? Dahil mahal po tayo ng Panginoon. Hindi lang po tayo dito, pati na rin yung mga tao sa labas. Mahal ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon,
God is good to all. Amen? Hallelujah, Jesus. Yan pala ang reason. Bakit ang Panginoon, di ba, inaakay niya pa, mabuti pa rin siya. Sa masama at sa mabuti. Di ba? Dahil inaakay niya ang bawat isa sa atin para pagsisisi. Amen? Hallelujah, Jesus. Isa lang ang ibig sabihin. God is good. Amen. God is good. God is good? All the time? Praise the Lord! Hallelujah! Jesus, malapit na po tayo mga kapatid. No? The goodness of God is to lead you to repentance. Hallelujah! Kung ang Diyos man ay mabuti sa masamang tao, He is not encouraging. Sabi niya, na magpatuloy sa paggawa ang masasama. But God inviting them to repent. Hallelujah, Jesus. Yun pala ang purpose. Hindi porkit na masama ka, hindi kayo sinasaktan ng Panginoon. Iniisip mo, okay lang. Hindi pala yun. Ang gusto ng Panginoon pala na malalaman mo ang katotohanan na mahal ka ng Diyos, kaya hindi kanya kinukuha, dahil ang gusto ng Diyos na magsisi ka. Ini-invite niya ang bawat isa sa atin na mag-repent. Hallelujah, Jesus. Kaya yan ang nangyari sa atin, di ba? Ini-invite tayo ng Panginoon, kaya nandito tayo ngayon. We are invited with the Lord. The God is good all the time, and all the time, God is good. Amen? Hallelujah. Oh, hallelujah. Kaya nga tama ngayon ang sinabi ng Psalms 145 verse 8. Sabi dito, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and of great mercy. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Praise God. Palakpak sa Panginoon. Di ba? Ganun yung Panginoon. Full of mercy, gracious, and full of compassion. Di ba? Slow to anger. Di ba? And of great of mercy. Di ba? Have mercy on us. Di ba? Sabi, di ba? Anong sabi natin Panginoon? Lord, mercy. Have mercy. Di ba? Dahil, yan naman ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kung di naawa sa atin ang Panginoon, siguradong patay na tayo lahat, mga kapatid. Tandaan nyo yan. Wala na po tayo. Hallelujah, Jesus. No? Hallelujah, Jesus. No? Kahit gaano ka pa kasama, sinisikatan ka pa din ng araw, na-enjoy nyo yung hangin, na-enjoy nyo yung mountain, na-enjoy natin yung bituin, na-enjoy natin yung mga kabuntukan. Di ba? Kahit na tayo rebellious, tayo nagligjik niligik natin ang kanyang salita. Di ba? Hindi tayo nag-obey. Pero ang Panginoon nandyan pa rin. Di ba? Patuloy pa rin siya na inaakay tayo sa kanyang kabutihan, lumapit kayo, magsisi kayo, di ba? Sabi na po yung lumapit ka, di ba? Nandiyan pa rin yung mercy niya, nandiyan pa rin yung grace niya, di ba? Hindi pa rin tayo pinapabayaan. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon na magsisi po ang bawat isa sa atin. Dahil ang Panginoon ay mabuti. Mabuti sa bawat isa sa atin. Hallelujah, Jesus. Oh, praise God. Hallelujah, Jesus. Kaya nga sabi dito mga kapatid, the goodness of God is to lead you to repentance. Hallelujah. Yan ang purpose mga kapatid kung bakit mabuti sa atin ang Panginoon. So sa oras na ito mga kapatid, gusto ko encourage ang bawat isa. Ano ang magdadala sa atin? Ang pagsamba-samba sa mga Diyos-Diyusan? Ang pagsamba sa Santo Niño? Ang pagsamba sa kay Allah? Pagsamba sa bituin? Ang mga pasabit-sabit ba? No? Di ba mga kapatid? Hindi. Di ba mga kapatid? No? Hallelujah, Jesus. Ang sabi dito nga mga kapatid, ang magdadala sa iyo sa langit ay, hallelujah, Jesus, if you put your faith in Christ. Ilagay mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yan po ang magiging daan. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. Ilagay nyo ang inyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kung gusto nyo makapasok sa kaharian. Amen? Hallelujah, Jesus. Malapit na po mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Masaya ba kayo mga kapatid? Okay lang po ba kayo? Hallelujah, Jesus. Naway, huwag po kayong mga kapatid dahil ito po, para po sa atin yan. Hallelujah, Jesus. No, hindi man po ako makagalingan na magsalita, pero salamat sa Panginoon. Hallelujah, Jesus, na dahil sa kanya kabutihan kung bakit nandito ako. Kaya pinapasalamatan ko yan. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, hindi dahil sa kabutihan, kundi sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya nga mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo sa bawat isa sa atin, hinihintay tayo ni Lord. Diba? Hinihintay tayo ng Panginoon, mahal na mahal niya tayo. Hinihintay niya tayo na hihingi po tayo sa kanya ng kapatawaran. At sabi natin, Lord, sorry po
sa aking mga ginagawa. Sorry po sa mga oras na hindi ko po kayo, di ba? Hindi ko po kayo iginalang, hindi po ako sumunod sa inyong mga salita. Sorry po, hallelujah Jesus, na nag-disobey po ako sa lahat ng iyong mga utos, hallelujah Jesus. Pero ngayon mga kapatid, Lord, nandito po ako para paglingkuran ko kayo ng aking buhay, di ba? Dapat ganun po tayo mga kapatid. Magpatawad din tayo ng tawad sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, handang-handa yan magpatawad sa atin. Dahil ang Diyos natin ay mabuti. Amen mga kapatid? Hallelujah Jesus. No? Sabi nga dito mga kapatid, because it is not my goodness that bring you to heaven. Amen? It is the goodness of God. Hallelujah Jesus. Ano sabi mga kapatid? Hindi po ang kabutihan natin ang magdadala doon sa langit, kundi ang kabutihan lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah Jesus. Tayo po malakpak sa ating Panginoon. Hallelujah Jesus. Palakpakan natin kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Come on church. Hallelujah Jesus. Oh, hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Alam ni Lord na wala sa atin ang mapakwalified sa langit. Lahat po tayo ay qualified mapa-impyerno. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya ay nagkatawang tao. Hallelujah Jesus. At ang sabi ng Panginoon, Sis Aileen, ang conclusion natin, for God to love the world, that He have His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Palakpak sa Panginoon. Oh, hallelujah Jesus.